Maituturing na salot sa lipunan ang binatang si Lucky dahil sa masasama nitong gawain sa kanyang kapwa. Katulad na lamang ng pagnanakaw, panghuhold up, pangi-snatch, pag-aakyat bahay, paggamit ng iligal na droga, at maski ang pagpatay ay nagawa na rin niya. Hindi siya mahuli-huli ng mga alagad ng batas dahil sa may pagkapalos ito. Wala namang makapagturo sa kanyang mga pinagkukutaan dahil sa pagiging magaling niya sa pagdidisguise. Hanggang sa umabot ang isang araw sa buhay ni Lucky na pati ang pinakamahalagang babae sa kanyang buhay ay kanyang magagawa ng karahasan na labis niyang pinagsisihan. Isinama niya kasi ang kanyang nobya para magtago sa isang gubat pagkatapos niyang manghold up at pumatay ng isang negosyante. Malaki ang hawak niyang pera ng mga sandaling iyon, kaya nakabili siya ng maraming ipinagbabawal na gamot. Hindi alam ng kanyang syota na gumagamit siya ng ipinagbabawal na droga. Saka lang nito nalaman noong nasa tuktok na sila ng isang bundok kung saan sila nagtatago. Halos araw-araw sila nagbabangayan simula nang mahuli ng dalaga ang nobyo na abala sa paghithit ng iligal na gamot. May mga pagkakataon pang nagkakasakitan sila, subalit sa huli ay ang babae din ang kawawa. Tumagal ng isang buwan ang pagtitiis ng dalaga sa piling ni Lucky. Umaasa kasi itong mapagbabago pa niya ang nobyo, subalit nagkamali pala siya ng desisyon. Dahil sa inis ay itinago niya ang mga drogang ginagamit ng binata. Ibinaon niya ang mga iyon sa lupa, saka siya nagdesisyong bababa na ng bundok at iiwan na ang walang kwentang nobyo. Kaya humahanap ng magandang pagkakataon ng dalaga para tumakas. Gabi niya isinagawa ito habang abala sa pag-inom si Lucky. At nang malasing naman ang binata ay sa kanya hinalungkat ang kanyang bag para maghanap ng kanyang hihit-hiting droga, subalit wala na itong mahanap. "Mare, nasaan ka? Nasaan ang mga droga ko? Ilabas mo! Mare!" Maski anong lakas ng boses niya ay walang mari ang lumalapit. Hindi rin niya mahanap ang daladalang bag ng nobya, kaya agad siyang naginala na tinakasan na siya nito. "Hayop kang Marika, humanda ka, hindi ka makakatakas. Pinapangako ko yan sa'yo. Mare, papatayin kita." Kaagad na sinundan ni Lucky ang kasintahan. Aligaga naman si Mare habang tumatakbo. Umiiyak na rin dala ng labis na pagod at takot. Subalit hindi siya pwedeng tumigil dahil tiyak niyang nasa mga oras na ito ay alam na ng kanyang nobyo ang kanyang pagtakas at sa malamang ay sinusundan na siya nito ngayon. Kaya mas lalong nanindig ang takot sa buong sistema ng dalaga nang marinig niya ang nanggagalaiting sigaw ni Lucky habang tinatawag ang kanyang pangalan. Kaya naman maski magkabuwal-buwal na siya sa lupa dahil sa mga nagsisiusli ang mga ugat na tumitisod sa kanya, ay wala siyang pakialam dahil ang importante sa kanya ng mga oras na yon ay ang makatakas. Sigurado kasi siya na kapag naabutan siya ng kanyang nobyo ay hindi ito magdadalawang isip na patayin siya. Subalit umabot na sa sukdulan ng pagod ang dalaga, kaya naganap na lamang siya ng isang malaking punong kahoy para magtago roon. Sumandal at umupo si Marie doon habang tinatakpan ng dalawang kamay niya ang kanyang bibig. Nanginginig habang pinipigilang hindi makagawa ng ingay. "Marie! Yuhu! Wag mo na akong pahirapan, babe. Alam kong nariyan ka lamang sa tabi-tabi, kaya magpakita ka na. Hindi ako galit, pangako. Sa katunayan pa nga ihahatid na kita sa inyo. Babe, halika na, bati na tayo." Parang nasisiraan na ng bait si Lucky ng mga oras na yon. Nagiging malumanay ang kanyang boses
habang tinatawag ang kasintahan. Subalit sa huli ay naging maras ulit itong magsalita dahil sa pagkabigo. Naghalo na rin ang pawis, luha at kaba sa dibdib ni Marie ng mga sandaling iyon. Pero kailangan niyang labanan ang kanyang takot dahil buhay niya ang nakataya. Subalit bago pa siya lumabas sa kanyang pinagtaguan at ipagpatuloy sana ang pagtakas, ay nabulaga na siya ni Lucky. Sinabunutan siya nito sa buhok, saka kinaladkad pabalik sa tuktok ng bundok. Napakaraming galos ang natamo ni Marie dahil sa pagkaligkad sa kanya. Nagmamakaawa ito sa kanyang nobyo, subalit na imbis na maawa, ay nagagawa pa siya nitong tadyakan sa tiyan. Pikit mata na lamang na tinanggap ng dalaga ang hapdi sa kanyang ahit at kirot na mga pasa at bukol sa kanyang katawan na tumatama sa matitigas na bagay habang siya ay kinakaladkad. Pagdating sa tuktok ng bundok, ay marahas na ipinasok si Marie sa kubo ni Lucky. Doon ay kinumpronta ng binata ang nobya kung saan niya itinago ang mga syabo, at kada maling sagot ng dalaga ay isang sampal o suntok naman ang dumadapo sa mukha nito. Kaya napilitan na lamang siyang ituro kung saan niya ito ibinaon. Yan, sasabihin mo naman pala pinahirapan mo pa ang sarili mo. Sige na, ayusin mo ng itsura mo riyan. Kaagad na pinuntahan ni Lucky ang mga iligal na droga, saka siya bumatak sa harapan ni Marie. Galit na galit naman ang dalagang pinapanood ang kasintahan. Subalit pagkatapos nitong humithit ng droga, ay hindi inaasahan ni Marie ang sumunod na ginawa sa kanya ng kanyang nobyo. Sa pilitan siya nitong pinagamit hanggang sa umepekto na rin ito sa kanyang katawan at kanyang utak. Tila ba lumulutang at umiikot ang mundo ng dalaga sa mga sandaling iyon, dahil hindi naman siya sanay sa ganoong bisyo. At tuluyan na ngang nilamon ng droga ang utak ni Lucky. Pagkatapos niyang hubaran ng marahas ang kasintahan, ay nag-umpisa na rin niya itong halayin ng paulit-ulit. Maski manglaban si Marie ay wala na siyang sapat na lakas, dahil hindi naman hiyang ng kanyang katawan ang usok ng syabong kanyang nalanghap. Kaya halinhinan siyang ginagamit ng demonyo niyang nobyo. Makailang ulit siyang pinagsamantalahan nito, saka lamang siya tinatantanan ng papasikat na ang araw. Ang akala ni Marie na tapos na ang kanyang kalbaryo ng kanyang buhay, ay nagkakamali pala siya, dahil may mas malala pa palang gagawin sa kanya si Lucky. Mula sa bag nito ay kinuha ng binata ang matalas nitong kutsilyo. Sa kanya nilapitan ang nanlalambot na nobya. Nagmamakaawa ang dalaga na huwag niyang gawin ito sa kanya, subalit hindi siya nito pinakinggan, hanggang sa paulit-ulit siya nitong inundayan ng saksak sa puso. Kaya kaagarang namatay ang dalaga. Pasensya ka na, beba, pero ayaw ko kasing malawayan ng iba ang nalawayan ko na. Mas mabuti pang patayin na lamang kita kaysa matakasan ako at matikman ng iba. Hindi pa nakapagpapalit ng damit si Lucky, ay may narinig na siyang pagkasa ng mga barel. Saka isang lalaki ang sumigaw na dumapa siya sa lupa at itapon ang hawak niyang kutsilyo. Pero dahil nga sa lulong pasa ay pinagbabawal na gamot ang binata, ay hindi siya nakinig bagkus ininsulto pa niya ang mga pulis. Akala niya sa mga sandaling iyon ay hindi siya tatabla ng bala, kaya kumari pa siya ng takbo para tumakas. Ang kaso, tinamaan siya ng baril sa tagiliran, kaya natumba siya. Subalit sa kanyang pagkakabuwal ay aksidenteng tumama ang kanyang ulo sa isang malaking bato. Dahil sa lakas ng pagkakahampas ay nawala ng malay si Lucky, kaya siya nadakip. May nakakita pala sa kanila ni Marie sa pagpasok sa gubat at pag-akyat sa bundok na isang mangangaso. Hindi sana papansinin iyon ng lalaki, subalit kada magawi siya sa pinagtaguan ng dalawa ay palagi niyang nakikitang sinasaktan ng binata ang dalaga. At sa huli ay grabe na ang pisikan nilang sakitan. Kaya isinuplong na niya ang mga ito sa pulis, at tagumpay namang nadakip si Lucky.
Pero si Marie ay hindi na nila naisalba ang buhay. Lumipas ang maraming buwan at taon hanggang sa naibaon na sa limot ang lahat ng masamang nangyari. Makisig na lalaki si Miko. Kargador ng isda sa palengke ang kanyang ikinabubuhay. Lahat ay kilala siya dahil sa kanyang kasipagan. Isang araw ay may isang dalaga na pamilyar sa kanya ang mukha nito. Siya ay si Mera, bagong tindera ng isda. Hindi nagtagal ay naging malapit din sila sa isa't isa dahil magaan ang loob nila pareho kapag sila ay nag-uusap. Sa lahat ng tindera sa palengke na nakilala ni Miko ay bukod tanging kay Mera lamang tumibok ang kanyang puso. Hindi siya nagdadalawang isip na ligawan ang dalaga hanggang sa nagbunga ang lahat ng kanyang paghihirap. Makaraan lamang ang 2 buwan ay sinagot na siya ni Mera. Sobrang tuwa ng kalooban ni Miko ng mga oras na yon. Halos daig pa niya ang nanalo sa luto dahil sa labis na kagalakan. Subalit sa araw-araw nilang pagkikita ni Mera ay napapadalas din ang pagsakit ng kanyang ulo. Hindi niya alam kung bakit, pero nawawala rin naman iyon kaagad. Kaya ipinagkibit balikat na lamang niya iyon. At ipinagpalagay na dala lamang iyon ng sobrang pagod sa pagtatrabaho bilang kargador. Hanggang sa dumating ang araw na niyaya ng binata na magsama na sila ni Mera sa iisang bahay. Subalit hindi pumayag ang dalaga. Bago tayo magsama sa isang bubong at may mangyari sa atin, Miko, ay gusto ko sanang makilala mo muna ang aking lolo. Siya na kasi ang tumatayo kong magulang Ulila na ako sa kapatid at mga magulang. Iyon kung papayag kang sasama sa aming lugar pag uwi ko. Sige ba, Mera? Gusto ko rin yan. Isa pa, para na rin formal kong mahingi ang kamay mo sa iyong lolo. Kailan mo ba balak na umuwi sa inyo at nang mapag-ipunan ko naman? Sa susunod na linggo na. Sige. Mag-iipon din ako para may pandagdag sa mga gagastusin natin. Natapos ang usapan nila nang may bumiling customer. Kinindatan pa ni Miko ang nobya bago ito umalis. Napangiti na lamang si Mera ng sobrang tamis na may halong pagkakilig. Lumuwas nga sila ng probinsya kung saan nakatira si Mera. Sumakay sila ng bus papunta roon. Mga halos 10 oras din ang kanilang biniyay bago sila nakarating. Pagdating nila sa terminal ng bus ay sumakay pa sila ng habal-habal papasok sa baryo ni Mera. Nakakapagod ang biyahe. Subalit kapag naiisip ni Miko na makikilala na niya ang lolo ng kasintahan at formal nitong maipakilala ang sarili bilang nobyo ng dalaga, nawawala ang pagod niyang iyon. Nasa 10 minuto uli ang kanilang biniyahe sa kasila nakarating sa maliit na baryo. Sa isang kubo na gawa sa pawid ay naghihintay sa kanila ang matandang lalaki na puro puti na ang buhok nito pero makisig pa rin ang pangangatawan. Lumapit ang dalaga rito, saka nagmano kaya naman sumunod din si Miko sa nobya, saka ginaya ang ginawa nito. Mabuti naman iyo at pinaunlakan mo ang pag-imbita sa iyo ni Mera dito sa aming baryo. Napakalayo nito, aba. Mabuti at hindi ka nabagot sa biyahe. Siya nga pala, ako si Tasyo. Tawagin mo na lamang akong Lolo Tasyo. Hindi naman po, Lolo Tasyo. Kasama ko naman ang apo ninyo Kaya hindi po ako mababagot. Isa pa po gusto ko rin talagang maranasan ang pumunta rito sa lugar ninyo at makilalang nag-iisang pamilya ng aking kasintahan. Ganun ba? Di mabuti kung ganun. Sige, ipasok nyo sa loob ng kubang inyong mga gamit at nang makapagpahinga na rin kayo. Kahit hindi nyo sabihin alam kong pagod kayo sa biyahe. Sige po, Lo. Maraming salamat. Miko, tara sa loob. Tig-1 kwarto ang pinasukan ng magkasintahan. Napakamot naman sa ulo ang binata dahil akala niya makaka-score na siya mamayang gabi, pero hindi pa rin pala.
Wala naman siyang magagawa kung hindi sumunod sa mga kagustuhan ni Mera dahil mahal niya talaga ito at ayaw niyang mawala ang dalaga sa kanya, kaya gagawin niya ang lahat para dito. Sa unang gabing pamamalagi ni Miko sa kanyang kwarto ay hindi siya nakatulog ng maganda. Namamahay kasi siya kapag unang beses siyang matulog sa ibang silid at hindi sa kanyang nakasanayan ng tinutulugan. Tiis lang, Miko, nagmahal ka eh. Ganyan talaga. Pero huwag kang mag-alala. Magkakaroon din ng magandang resulta ang pagtitiis mong ito. Ikakasal ka rin kay Mera pagdating ng tamang oras at panahon. Ipinikit na lamang ng binata ang mga mata habang nangangarap. At sa huli ay hindi rin niya namalayang siya ay nakatulog. Nagising siya dahil sa buses ni Lolo Tasio na tila ba nag-aalala. Paglabas niya ng kwarto ay nakita niya si Mera na namimilipit sa sakit ng tiyan. Nag-aalala siya kaya kaagad niyang nilapitan ang kasintahan. Mera, anong nangyayari sa'yo? Ayon sa aking ginawang ritual, may nagkakagusto sa kanyang isang engkanto. Matagal na itong may gusto sa apo ko at hinihintay lamang niya ang pagbabalik nito. At kapag hindi natin siya nabigyan ng lunas, ay makukuha niya si Mera sa atin. Mamamatay ang aking apo. Miko, tulungan mo ako. Ayaw kong makuha ng engkantong yun. Ikaw ang mahal ko, kaya parang awa mo na. Tulungan mo ako. Ayaw ko rin makuha ka sa akin ng engkantong iyon, Mera. Mahal kita, pero anong tulong ang magagawa ko? Ang tanging makapagpapaalis ng sumpa ng isang engkanto ay ang maalamat na itim na sampagita na makikita sa pusod ng gubat. Takot ang engkanto sa dagta ng halamang ito dahil pwede silang malason at mamatay. Miko, handa ka bang maglakbay para kumuha ng halamang makagagamot kay Mera? Handang-handa po ako, Lolo Tasio. Maski gaano pa yun kadelikado o kahirap. Pero hindi ko po alam ang direksyon kung saan hahanapin ang itim na sampagitang tinutukoy ninyo. Huwag kang mag-alala, iho. Sasamahan kita sa paglalakbay. Ako ang magiging gabay mo sa pagpunta sa pinakapusod ng gubat. Buhay na ng aking apo ang nakasalalay, kaya hindi ako pwedeng tumunganga na lamang at maghintay ng himala. Kung ganun ho, Lolo Tasio, ikumilos na tayo mamayang gabi. Desidido na po ako at ayaw ko na tumagal ang paghihirap ni Mera. Para kasi akong nadudurog kapag namimilipit siya sa sakit ng tiyan, habang ako'y walang ginagawang paraan. Salamat, Miko. Nawala ng malay si Mera ng mga oras na yon pagkatapos niyang sambitin ang pangalan ng binata. Mas lalo namang nag-aalala si Miko para sa kalagayan ng dalaga. Hanga ako sa katapangan at tibay ng pagmamahal mo sa aking apo, Miko. Bueno, ihanda mo ng iyong sarili. At mamayang gabi ay uumpisa na natin ang paglalakbay. Huwag ka muna mag-alala kay Mera dahil nawalan lamang siya ng malay. Umalis ang matanda saka ito pumasok sa kanyang kwarto. Naiwan naman si Miko na tinitingnan ang maamong mukha ng dalaga na nawala ng malay. Hinaplos niya ang buhok nito, saka nagpaalam na rin para maganda ng mga kakailanganin. At pagsapit ng gabi, ay kaagad na lumuwas ng gubat ang dalawa. Binagtas nila ang kahabaan ng daan papasok. Kung ano-anong elemento rin ang kanilang mga nakikita, at ang iba ay nagtangka pa silang labanan. Pero dahil sa kakayahan ni Lolo Tasio bilang isang albularyo, ay naitataboy nila ang mga ito. Humahanga naman si Miko sa taglay na abilidad ng matanda. Hindi niya aakalain na kaya pa pala nitong makipagsabayan sa mga kakaibang nilalang sa gubat. Grabe po palang husay ninyo sa pakikipagtuos sa mga iba't ibang elemento, Lolo Tasio. Paturo naman kung papaano. Madali lang, Miko, kung gugustuhin mo. Hayaan mo't paglabas natin dito sa gubat na dala-dala ang itim na sampagita at mapagaling si Mera ay tuturuan kita. Talaga po? Sige po, aasahan ko yan ha, Lolo Tasio. Tumango lamang ang matanda saka ipinagpatuloy nila ang paglalakad. Sumunod naman sa kanya ang binata.
Patarik ng patarik ang kanilang dinadaanan hanggang sa muling sumakit ang ulo ni Miko. Tinatanong siya ni Lolo Tasyo kung ayos lamang ba ito. Tumango naman siya, tanda ng pagsagot. At nang makabawi ang binata ay nawala ng sakit ng ulo niya at nagpatuloy na ulit sila sa paglalakad. Mga ilang oras na lamang ay mag-uumaga na, pero wala pa rin silang nahanap na itim na sampagita. Nakakailang ulit pang kinakausap at tinatanong ni Miko ang matandang albularyo, subalit wala na itong natatanggap na tugon mula rito. Hanggang sa tuloy na silang abutan ng pagsikat ng araw. Natagpuan din ni Miko ang sarili na nasa tuktok na ng bundok at wala na sa pusod ng kagubatan. Mukhang lumagpas po yata tayo, Lolo Tasyo bundok na ito eh. Tama ang pinuntahan mong lugar, Miko. Hindi mo ba natatandaan ang lugar na ito? Kung saan mo minaltrato, nilapastangan ang kakambal kong si Marie, ha? Biglang lumabas sa kung saan si Mera at galit na galit ito habang nakatayo sa malapit. Mera, nandito ka at wala kang sakit? Teka, ano bang pinagsasabi mong? Hayaan mong ipakita ko sa iyo ang totoo kong wangis bilang isang aswang nagabunan. Pagkatapos ipapakita ko sa iyo ang karahasang nakaraan na iyong ginawa sa isa kong apo. Nanginginig ang mga tuhod na pinagmamasdan ni Miko. Ang matandang unti-unting nagiging mabalasik ang muka. Nang makapagpalit ito ng anyo, ay ipinatong nito ang isang hintuturo sa noo ng binata at doon nito nakita ang sarili na ginagawa ang karumaldumal na krimen sa babaeng kamukha ni Mera. Ano, Lucky? Nanumbalik na ba ang iyong alaala, ha? Ngayong araw na ito ay pagbabayaran mo ang ginawa mo sa aking kapatid. Planado namin ang lahat ng ito, Miko. Mapaghigantian ka lamang. Ang pagkikita ninyo ni Mera, ang paibigin at madala ka niya rito sa aming lugar. Ang pagkukunwari niyang pagkakasakit para madala ka rito sa tuktok ng bundok kung saan mo binaboy si Marie. Alam mo kasi, Lucky, nangako kasi kami ni Lolo Tasyo kay Marie na dito ka rin namin papatayin at pahihirapan para mas lalong matahimik na ang kanyang kaluluwa. Ilang gabi din siyang nagpakita sa aking panaginip para humingi ng hustisya. At ito na ang araw na iyon, Lucky. Hindi, huwag niyong gawin ito, Mera. Mahal kita. Hindi ko sinasadya mga nangyari noon. Nasa impluwensya lamang ako ng ipinagbabawal na gamot. Mera, Lolo Tasyo, wag! Wag! Wala nang nagawa si Lucky o Miko nang sagpangin siya sa leeg ni Lolo Tasyo bilang isang gabunan. Tirik ang mga mata ng binata na binawian ng buhay. Nang mabago kasi ang ulo ni Lucky, nang barilin siya ng isa sa mga pulis, ay nawala rin ang kanyang memorya. Pagkalabas niya ng rehab sa syudad, ay doon na niya ipinagpatuloy ang kanyang buhay bilang isang kargador ng isda sa palengke. Dahil sa wala siyang naaalala, ay namuhay na lamang siyang mag-isa. Marie, kambal ko, matatahimik ka na rin sa wakas. Marie, ang pinakamamahal kong apo. Nakamit mo na rin ang iyong hustisya.